Dominant Protector. Credit to the author. 251 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nauubusan na tayo ng oras. Tawagan mo si Manuel Zoltan, sabihin mo sa kanya na hindi mahalaga kung ano ang ginagawa niya basta't nagdudulot siya ng gulo. Ang pinakamainam na paraan para gawin ito ay hayaang may mangyari sa babaeng Cheryl, para hindi na tumutok si Pablo sa kumpanya. Kailangan ko lang ng ilang oras para magkaroon ng awtoridad sa kumpanya, kasama ang suporta ng mga shareholder. Sinabi ni Gaston Jean kay Mark pagkatapos ng ilang pag-iisip. Naiintindihan, Dad. Kokentaken ko si Manuel ngayon din. Tumango si Mark. Mag-ingat ka sa Terence na iyon, 2 beses nang ginulo ng bastard ang mga plano natin. Babala ni Gaston. Kailangan nating mag-isip ng walang kamali-mali na plano sa pagkakataong ito. Iniisip ni Mark kung paano niya ma-accident si Cheryl. Siya ay isang taong mas masama at walang awa kaysa sa kanyang ama, kung tutuusin. Gusto niyang lutisin ang mga problema sa mga aksidente. Ang paghulog ng chandelier sa Pablo sa parking lot ay isang halimbawa ng mga aksidenteng naidulot niya. Napatay din niya ang electrician na tumulong sa kanya sa isa pang aksidente. Si Mark ay isang marahas na tao, hindi siya kailanman pumayag na kidnapin si Cheryl noong una. Sa ganang kanya, ang pagpatay sa babae ay agad na masisira kay Pablo, at ang pag-aalala sa kanyang sarili sa mga gawain ng kumpanya ay ang huling bagay sa kanyang isip. Ang mga Jean ay pagkatapos ay sumakay at nakawin ang upuan ng chairman sa gitna ng kaguluhan. Diniil ni Mark ang numero ni Manuel habang palabas siya ng opisina ng kanyang ama. Kahit na mas gusto niyang harapin si Coldy ng direkta sa halip na si Manuel, na kanyang compound lang, naunawaan ni Mark na wala pa siya sa ganoong antas. Hindi pa rin sapat ang kapangyarihan ni House Jean para mapunta sa kaparehong mundo ng taong nasa likod ni Coldy. Kung tutuusin, ang ginagawa nila rito ay para lang magkaroon ng kontrol ang mga Jean sa Pablo Industries at mabigyang daan ang kumpanya ni Master Bean. Hindi na sana isali ng taong iyon ang kanyang sarili kung hindi dahil doon. Ang presyo para sa kontrol ni Jean sa Pablo Industries ay ang pagkuha ng real estate mula sa kumpanya, lahat para sa kapakanan ni Master Bean, ang bastard na anak ng taong iyon. Ang Pablo Industries ay kasangkot sa pangangalakal, real estate, pangkalahatang merchandise, hotel, entertainment, mga linya ng damit. Ang pag-alis ng real estate mula sa kombinasyong iyon ay makakasira sa kumpanya, ngunit ito ay isang maliit na presyo na babayaran para sa upuan ng chairman sa tuktok ng Pablo Industries. Si Mark ay anak ng isang malaking shareholder ng Pablo Industries. Isipin na ang isang tulad niya ay walang halaga sa paningin ng taong iyon na nagpadala ng mapanglo sa kanyang gulugod. Ganoon ba talaga kalakas ang bahay na iyon? Mr. Jean, anong problema? Si Manuel ay kasalukuyang nag-aalab sa mag-ama ni House Jean. Ang kabiguan ng pagnanakaw ay ganap na dahil sa kawalan ng investigasyon ni Gaston, ang katotohanan na hindi niya tiningnan ang taong nagpoprotekta kay Cheryl. Iyon ang dahilan ng kanilang pagkawala. At ngayon sinisisi nila ang kanyang mga tauhan. Pinagalitan nito si Manuel. Siya ay, sa pagtatapos ng araw, ang tao ni Coldy Bro. Hindi lang siya basta pwedeng pag-alitan ni Gaston ayon sa gusto niya. Ang boses ni Manuel ay nagsimulang mang-asar kay Mark, pati na rin hindi ito parang wala silang ibinibigay na kapalit. Napakalaking pagtanggal sa kumpanya ng real estate mula sa Pablo Industries. Iyon ay 3 hanggang 400 milyong dolyar doon mismo. Mr. Song, sana maintindihan mo na tayo ay nasa isang partnership dito, walang subordination na kasangkot kahit kaunti. Matatapos ang trabahong ito at pareho naming nakuha ni Master Bean ang gusto namin. Si Mark ay isang mabigat na tao, mismo siya ay mas malupit kaysa sa kanyang ama. Ang pangaagaw sa pagkakataong ito ay dahil din sa kanya. Gayunpaman, wala akong mawawala kung sakaling bumaba ang mga bagay. Ito ay magiging pareho, kaming mga Jean ay mananatiling shareholders sa Pablo Industries. Ngunit sa tingin mo ba hahayaan lang ni Master Bean ang mga bagay-bagay sa iyong bahagi? Natigilan si Manuel. Bakit hindi niya ito naisip kanina? Masyado na siyang nabitin sa mga Jean na naglalagay ng kabiguan sa kanya na nakalimutan niya ang mga kahihinatnan para sa pagkabigo ay magiging kasing sama ng mga gantimpala para sa tagumpay ay magiging mabuti. Napabuga ng malamig na pawis si Manuel sa isiping iyon. Jean bro?
Ano bang pinagsasabi mo? Pareho tayong habol ng mutual benefit at the end of the day, di ba? Huwag Colden magsalita ng ganyan. Rest assured I'll give it my best. Malamig na ngumiti si Mark sa sagot. Ang lalaki ay patuloy pa rin sa pagkaladkad ng mga bagay-bagay kung hindi siya natakot ng kaunti. Haha, syempre. Ang matandang fox na si Pablo ay nakaalerto ngayon dahil sa nangyari. Palagi niyang binabawi ang mga karapatan ng kumpanya. Pati ang tatay ko ay nagiging passive tungkol dito. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Manuel. Hindi man lang siya bahagi ng kumpanya ng lalaki, para saan niya ito sinasabi sa kanya? Kapag may isang uri ng aksidente ang mangyari sa anak ni Pablo, malamang na maalis niya ang kanyang atensyon sa mga gawain ng kumpanya. Mahinang sabi ni Mark. Ang mga bagyo ay nagtitipon ng walang babala, hindi ba, Manuel? Napahinto si Manuel sa mga salita sinadya ni Mark na magbuhos ng dugo. Ngunit si Manuel mismo ay hindi dapat umiwas sa gayong mga bagay. Wala sa mga tauhan ni Coldy bro. Huwag Colden mag-alala, Gene bro. Alam ko ang gagawin, hindi magtatagal bago mo marinig ang masamang balita. Direktang sumang-ayon si Manuel. Ang pag-alis ng isang tao, kung tutuusin, ay mas madali kaysa sa pagkidnap sa kanila. Sige, sisiguraduhin kong titingnan ko ang balita. Sabi ni Mark bago ibinaba ang telepono. Mas ganyan yan. Natural, si Manuel ang unang tumawag kay Coldy. Suhua bro, ako ito, Little Manuel. Sabi ni Manuel pagkatapos ng call connected. Ah, Little Manuel. Bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Hindi mo ba alam na natutulog ako? Si Coldy ay isang lalaking natutulog sa araw. Ito ay isang bagay na alam ng kanyang mga tagasunod. Naka-on lang ang phone niya sakaling tumawag ang boss na naka-backup sa kanya. Suhua bro, tumawag si Mark. Gusto niyang pata Josephine ko ang babaeng Cheryl na iyon. Paliwanag ni Manuel. Ah. Ipaubaya ko na lang sa'yo, tandaan mong huwag Colden magkaroon ng direktang konfrontasyon, ang babaeng iyon ay may kasamang Panginoon. Ang dahilan ng aksidente ay sapat na. Casual na sabi ni Coldy, maliwanag na hindi masyadong iniisip ang buhay ng isang tao. At saka, malapit nang dumating si Master Bean. Tapusin ang mga bagay-bagay sa lalong madaling panahon. Ang kumpanya ng real estate ng Pablo Industries ay ang welcoming gift para sa kanya. Naiintindihan ko, Coldy bro. Aalamin ko ito ngayon din. Sa pag-aproba ni Coldy, malinaw na ginawa ni Manuel ang lahat mula sa kanyang nakikita. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang Terence na iyon, hindi niya mapoprotektahan si Cheryl kung maglaro siya ng madumi at nasa anino. Naging maingat din siya noon, sinusubukang panatilihing buhay ang dalaga. Nagbago ang mga bagay pagkatapos ng tawag sa telepono iyon kay Mark, at oras na para magkaroon siya ng malinis na kamatayan. 252. Pumasok si Terence sa villa upang makita sina Cheryl at Yasi sa sala. Nakapatay ang TV, at mukhang hinihintay siya ng dalawa para mapag-alitan siya. Mag-ingat ka Shield bro, nagseselos si Cheryl. Babala ni Yasi habang kumakain ng mandarin orange. Yasi. Nilinggan siya ni Cheryl. Anong pinagsasabi mo? Sinong tinatawag mong nagseselos? Nako, galit din si Cheryl ngayon. Shield bro, good luck. Manahimik na ako. Dahil doon, tinikom ni Yasi ang kanyang bibig. Yasi, ikaw. Si Cheryl ay naglagay sa kanyang pasaway na mukha para turuan si Terence ng leksyon, ngunit sinisira ni Yasi ang lahat dito. Wala na siya sa mood na manligaw ng kahit na sino. Yashi, nai-inlove ka na ba kay Terence simula nung confession na yon? Bakit lagi mo siyang pinaninindigan? Oh, umaasa ka bang mai-inlove ako sa kanya, Cheryl? Yasi chewed her orange casually. Ikaw at ako kailangan nating magpakasal sa parehong lalaki. Gustong-gusto ni Cheryl na si Payne si Yasi sa kalawakan sa puntong ito. Ano sa tingin niya ang ginagawa niya? Off topic talaga sila ngayon. Bumaling siya kay Terence, na mukhang casual sa kanyang sarili, na parang walang pakialam sa kanya ang anumang nangyayari. Ano ba talaga ang ginagawa niya noong una, na nakikialam sa mga gawain ni Terence? Ano ang mahalaga sa kanya kung ano ang gustong gawin ng lalaki?
Ang pananakit niya sa mga babae at paglalaro ng delinquent ay hindi nakaapekto sa sarili niyang agenda basta't inilalayo niya si Leandro sa kanya, ibinibilang na ginagawa nito ang kanyang trabaho. Ikinaway ni Cheryl ang kanyang kamay, naiirita. Terence, isipin mo lang ang iyong imahe sa paaralan, wala akong pakialam kung ano ang nangyayari sa pagitan mo at ni Josephine, basta't ilayo mo si Leandro sa akin. Naku, huwag Colden mag-alala dyan, medyo na-overwhelm ang lalaki ngayon. Hindi ka na niya guguluhin. Tumango si Terence. Sige, ayos lang. Pero kailangan mong sabihin sa akin ng maaga bago ka lumabas sa hinaharap, ayokong hindi kita mahanap kapag hinahanap kita. Hindi na alam ni Cheryl kung ano ang nangyari sa kanya, ito ba ay tungkol kay Terence na may kasamang ibang babae, o tungkol ba ito sa kanyang pagiging unprofessionalism. Sige. Tumango si Terence nang hindi nag-iisip. Natunaw ang relasyon nila Cheryl. Pinahahalagahan ni Terence ang misyon, at sa kabila ng hindi niya alam kung ano talaga ang misyon, ito ay isang trabaho na magpapatibay sa kanya habang buhay. Siya ay nagkaroon ng basbas ni Old Linford, bukod pa dyan ito ay isang misyon na tatapusin niya ng walang kabiguan. Then go do your stuff, Yasi, and I have a concert to watch. May pagkain sa kusina, kumain ka na kung gusto mo. Kumain na kami ni Yasi. Kasabay nito, pinaalis ni Cheryl si Terence gamit ang kanyang kamay. Cheryl, sabi mo gusto mong mag-bungee jumping at itulak si Terence pababa. Bakit hindi mo sinasabi yan ngayon? Biglang sumingit si Yasi. Yasi. Hindi makapaniwala si Cheryl na sasabi lang niya iyon dahil sa galit. Siyempre hindi niya itutulak si Terence ng ganoon, pagpatay iyon. Sinaman niya ng tingin si Yasi. Ano ang nasa isip mo, Yasi? Ano ang nangyayari sa iyo? Halatang hindi ko sinasadya iyon. Pero gusto kong mag-bungee jumping. Paano kung hindi natin itulak si Sheldbro pababa, kundi mag-bungee jumping na lang? Tanong ni Yasi na nakatingin kay Cheryl. Umiling si Terence, si Yasi ay napakagulo. Wala sa mga salungatan sa bahay na ito ang maaaring maging seryoso sa kanya sa paligid. Bagaman, hindi inaasahan ni Terence na magagalit si Cheryl sa puntong gusto niyang itulak si Terence sa kamatayan nito. Nag-clear throat si Cheryl, medyo napahiya dahil kay Yasi. Terence, huwag Colden makinig kay Yasi, hindi ko iniisip na itulak ka. Ayos lang ako kung gusto mo akong itulak. Sabi ni Terence habang ini-imagine niyang itutulak siya pababa ng Miss. Manam. Maganda sana iyon. Hanem. Ano iyon? Hindi yun masyadong naintindihan ni Cheryl. Wala. Hindi yun isang bagay na pinanggahasan ni Terence na ulitin. Cheryl, sinabi ni Sheldbro na gusto niyang itulak pababa sa iyo. Si Yasi, sa kabilang banda, narinig ng malakas at malinaw ang mga salita ni Terence. Ano? Natigilan si Cheryl nang magsimulang mamula ang kanyang mukha na parang inosente at hindi nalantad, kahit isang batang babae na tulad niya ay naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pushdown, sa kontekstong iyon. Nagsimula na rin siyang magalit. Terence, anong sinabi mo? Sinabi ko lang na ayos lang ako kung gusto mo akong itulak. Medyo pinagpawisan si Terence, sinadya niya iyon sa paraang iyon, ngunit tiyak na hindi niya iyon sinabi. Ang ibig kong sabihin, hindi ako mamamatay o ano paman sa pagkahulog ng ganyan. Nakakunot ang noo ni Cheryl habang iniisip iyon, sinabi nga ni Terence na I'd be fine, at wala tungkol sa pagiging itinulak pababa. Dahil doon, bumalik siya kay Yasi. Yasi. Tumayo si Yasi mula sa sofa, naisip na tumakbo palayo ng ang kanyang mga binti, na manhid dahil sa pagkakakross na paa sa buong oras ay bumigay sa kanyang bigat. Pagkatapos ay nagsimula siyang mahulog. Yasi Terence. Sumandal si Cheryl para subukang saluhin siya, ngunit hindi siya nakayanan na unang bumagsak ang ulo ni Yasi sa lupa, at tinawag ni Cheryl si Terence nang hindi iniisip. Okay. Inabot ni Terence ang kanyang kamay at hinawakan si Yasi. Yasi, huwag Colden magsalita ng ganyan. May lalaki sa bahay. Umirap si Cheryl, bumalik ang kanyang mapag-alitang mood. Pinaplano mo bang hayaan na lang siyang magparamdam sa'yo kung hindi ko hihilingin na bumitaw siya? Pero,
Hindi naman ako basta-basta malaglag at malaglag sa sahig, di ba? Pero ano? Bakit ka nakatutok sa akin, hinahawakan ka ngayon ni Terence? Tumutok ka sa kanya, tumutok sa pagbabayad sa kanya. Galit na sabi ni Cheryl. Itong babaeng ito ang nagpatalo sa kanyang kapatid na si Dominic Whale matapos nitong insultuhan siya ng kaunti, ngunit ayos lang ang paghawak ni Terence sa kanyang mga suso. She was acting na parang walang nangyayari. Wala na ba sa isip ang soulmate niyang ito? 253. Kaya Cheryl, sinasabi mo na dapat niyang panagutin. Napakurap-kurap si Yasi. Hindi na alam ni Cheryl ang sasabihin. Hindi mo hihilingin sa iyong kapatid na bugbugin siya. Nako, nahawakan na ako ni Cheryl bro noong panahong napadpad ako sa bakod. Sabi ni Yasi pagkatapos ng ilang pag-iisip. Cheryl, baka may sulat na lang natin ito, at iwanan siya kung makikinig siya sa atin at magiging mabuting bata. Oo, maganda iyan. Natural, pumayag si Cheryl, hindi naman siya ang na-touch, kaya bakit niya iisipin kung ayos lang si Yasi? Ang 2 beses ay dahil niligtas kita. Si Terence ay hindi masyadong masaya sa nangyayari dito. Ang babaeng ito ay nagsisikap na gumawa ng gulo pagkatapos niyang iligtas siya ng 2 beses. Oh! Tatawagan pa natin, pero Cheryl bro, samahan mo kaming mag-bungee jumping ngayong weekend. Hindi ko pa nasusubukan, alam mo na. Sabay na tayo. Walang pakialam si Yasi, mayroon siyang mga sikreto ni Terence laban sa kanya, kaya hindi ito mahalaga. Oo naman. Plano ni Terence na tanggihan siya, ngunit hinawakan niya ito, at sa harap din ng kanyang miss. Maswerte siya kung hindi siya nagdudulot ng problema sa bungee jumping ni Cheryl kumpara doon. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang iniisip ni Yasi. Hinintay niyang kumain si Terence bago bumulong sa kanya. Yashi, crush mo ba talaga si Terence? Hindi. Sabi ni Yasi habang binabalatan ang kanyang orange. Hindi. Hinayaan mong hawakan ka niya. Sumimangot si Cheryl, bumantong hininga sa loob, malamang ay naakit na siya ni Terence. Wala man lang siyang reaksyon nang hawakan siya ni Terence. Ngunit hindi ito sinasadya. Si Yasi ay nagsisimula nang makitang kakaiba ito sa kanyang sarili. Mukhang talagang nakakasundo niya si Cheryl. Siya at nagsasalita pa siya tungkol sa bungee jumping na para bang hindi ito big deal. Ikaw. Hindi na alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin. Nahulog kaya ang matalik niyang kaibigan kay Terence pagkatapos ng isang pagtatapat na iyon? Naging totoo ba ito para sa kanilang dalawa? Si Topher ay nakasandal sa kanyang upuan habang tinawag niya si Janice, isang matagumpay na tingin sa kanyang mukha. Hello, Miss Sun. Kung tungkol kay Topher, maaaring nakahiga na si Janice sa kanyang kama maliban kung gusto niyang huminto sa pangangalakal sa Starfield. Sa kanyang mga koneksyon sa lungsod, kailangan lang ni Topher na ilabas ang footage sa media, at si Janice ay gagawin para, kasama ang kanyang kumpanya. Isinasantibi ang mga parusa sa departamento, naroon ang simpleng katotohanan na wala nang pupunta sa kanilang kumpanya para sa negosyo. Walang sino man ang magtitiwala sa isang kumpanya na hindi ligtas. Naunawaan ng lahat ng mga tagapamahala ng pagbili kung ano ang ibig sabihin nito, bakit sila pupunta sa nakalantad na kumpanya ni Janice kung maaari nilang makuha ang kanilang mga rebate mula sa mga mas ligtas. Ngunit hindi alam ni Topher ang uri ng background na mayroon si Janice. Nagpunta ang bae sa Starfield ng mag-isa, hindi para umasa sa impluwensya ng kanyang pamilya, kundi para humiwalay sa kanila. The Sun House. Hindi na niya nakayanan ang mga taong iyon, nakikipag-away sa isa't isa para sa kayamanan ng kanyang lolo. Anong nangyari sa pamilya? Hindi pa patay ang kanyang lolo, maiisip na lamang kung gaano kalala ang maaaring mangyari kapag namatay ang kanyang lolo. Ang mga magulang ni Janice ay namatay ng bata pa, at ang kanyang lolo ay naging kanyang magulang sa paglaki. Ang kanyang relasyon sa kanyang lolo ay mas malapit dahil doon, sila ay talagang pamilya. Ang iba pang mga sons, sa kabilang banda, ay itinuring siyang numero 1 kaaway ng publiko, dahil siya ang pinakamalamang na magmana ng swerteng iyon. Labis siyang nahirapan, at pinilit siyang pumunta sa labas ng lungsod at magsimula ng kanyang sariling imperyo. Chairman Song, ano ang kailangan mo? Habang hawak ang memory card, hindi na natakot si Janice kay Topher kahit kaunti. Ang boses nito ay kalmado at casual habang nagsasalita, hindi na tensyonado. Miss Sun, nakalimutan mo na ba?
Nag-host ako ng press conference ngayon ilalantad ko ang paglabag sa panuntunan ng ilang kumpanya. Sabi ni Topher. Miss Son, interesado ka bang sumali? Malamig na ngumiti si Topher. Janice. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Huwag mo kong ipapahamak sa'yo at sa kumpanya mo. Oh. Paano ko tatanggihan ang isang imbitasyon mula kay Chairman Song? Mahinang sabi ni Janice. Kailan at saan ito? 9 AM ngayon, sa conference room ng kumpanya ko. I'd advise Miss Son to come earlier, we can discuss the contents of the press conference before it happens. Pahiwatig ni Topher. Humihingi ako ng paumanhin, mayroon akong dapat asikasuhin dito, maswerte ako kung makakarating ako doon sa tamang oras. Nagtataka si Janice kung bakit matagumpay pa rin itong Topher, hindi ba niya napansin ang nawawala niyang memory card? May backup ba siya? Masama talaga iyon. Nakuha niya kay Terence na nakawin ang memory card para sa kanya dahil masama si Topher sa teknolohiya. Sa narinig niya, hindi man lang marunong gumamit ng computer o camera ang lalaki, nakuha niya ang footage na iyon sa pamamagitan ng pag-hire ng private detective para gawin ang gawa para sa kanya. Dapat ay iniwan na lang niya ito sa kanyang bag pagkatapos panoorin ang footage ng isang beses. Hindi mali ang hula ni Janice, tiningnan muli ni Topher ang kanyang camera kaninang umaga, at nakita niyang ligtas pa ring naipasok ang memory card. Hindi siya tech-savvy, at hinayaan na lang niya iyon nang hindi na tinitingnan pa. Si Topher ay isang sosyal ngunit bastos na tao. Ang kanyang kumpanya ay nagbebenta ng mga computer, ngunit siya mismo ay hindi mahanap ang power button. Sige. Sana hindi ka magsisi. Ibinaba ni Topher ang telepono pagkatapos ng malamig na EMF. Hinihingi lang ng babaeng Moldita. Pumasok si Janice sa conference room ni Topher pagkaraan ng alas 9. Si Topher ay mukhang hindi nasisiyahan habang pinagmamasdan itong pumasok, iniisip kung paano siya magtatagal kapag inilantad siya nito. Nagdesisyon na si Topher, hindi alam ng dalag kung kailan siya susuko, at ito ang nararapat na parusa sa kanya. Miss Son? Medyo late ka na. Neutral na sabi ni Topher habang tumatango. Chairman Song. Bakit mahalaga ang pagkahuli ko sa press conference ng iyong kumpanya? Mahinang tanong ni Janice. Miss Son, maupo ka na. Malamig na tawa ni Topher habang nakaupo sa host table. Karamihan sa mga reporter na ito ay may mabuting pakikitungo sa kumpanya, ginamit pa niya ang kanyang mga koneksyon upang makakuha ng ilang mga reporter mula sa malalaking kumpanya ng balita. Ang pagkakalantad na ito ay magiging ganap na balita. 254. Walang pagsisisi si Topher sa pagsira sa kanya, sa puntong ito malinaw na nagpa siya ang dalaga. Welcome, everyone. Naiintindihan ko na lahat kayong naruroon ay mga kaibigan o kaibigan ng mga kaibigan, wala sa inyo ang mga tagalabas, kaya laktawan natin ang mga kasiyahan. Sabi ni Topher matapos tumahimik. Handa na tayong lahat, Chairman Song. Sabi ng isang reporter na napre-inform nang ibinaling niya ang camera sa malaking screen sa meeting room. Sige. Tumango si Topher. Pinatipon kita dito ngayon upang ilantad sa iyo ang mga basura ng mundo ng kalakalan. Binaliwala ng taong ito ang lahat ng mga patakaran at moral, isang nangungunang halimbawa ng kanser sa industriya. Ano ang masasabi mo na dapat nating gawin sa mga taong ganyan? Alisin ang tumor. Ang mga taong ganyan ay hindi akma sa negosyong pangangalakal. Ang isang pares ng mga pre-informed na tao ay nagsalita ng tumayo. Chairman Song. Lahat kami ay naghihintay para sa iyong exposure. Tingnan natin kung sino ang taong ito. Ang mga ganyang baboy ay hindi bagay na ipagpalit. Sabi ng isa pang lalaki sabay taas ng kamao. Sa totoo lang ay ilang tao lang ang nagsasabi ng mga salita ito, ang lahat ng mga taong nakipag-ugnayan kay Topher. Yung iba nandito talaga para sa drama. Secretary Lee, i-play ang footage na ito. Sabi ni Topher habang iniaabot ang kamera sa kanyang sekretarya, ito ang unang beses na umalis ang kamera sa kanyang mga kamay. Hindi niya gustong malik ang footage ng maaga, hindi niya magagawang i-blackmail si Janice kung hindi. Hindi rin siya nagtitiwala sa mga tao sa paligid niya, sa takot na baka sinuhulan sila ni Janice para tanggalin ang footage.
Ito ang unang pagkakataon na ipinasa niya ang kamera sa mga kamay ng iba. Lahat nakatingin sa screen. Sabi ni Topher na may gesture habang ikinakabit ng sekretarya ang kamera sa screen. At ang mga hilanghing at huffs ng mag-asawa sa kama ay napuno ng kwarto. Karaniwang nauuna ang tunog bago ang footage, at sa isang segundong iyon ay nagtaka ang lahat kung anong uri ito ng video, kasama si Topher. Wala ba siyang natatandaang ganyang audio noong pinanood niya? Ang screen ay napuno ng dalawang hubad na figure, ang lalaki ay mataba at ang babae ay masigasig. Ngunit bakit parang pamilyar ang lalaking iyon? Ibinaling ng lahat ang tingin kay Topher, agad na napagtanto kung sino ang pangunahing karakter ng video. Napabuntong hininga si Janice bago ibinaba ang kanyang ulo, hindi sapat na matapang na tingnan kung ano ang nasa screen, ngunit labis pa rin siyang nasisiyahan sa mga nangyayari. Ang petsa sa screen ay kahapon, nang hilingin niya kay Terence na nakawin ang footage para sa kanya. At binanggit ni Terence na naglaro siya sa camera sa panahon ng trabaho, ito dapat ang ni-record ni Terence. Naguguluhan pa rin siya sa biglaang pangangibabaw ni Terence sa kanya kagabi, ngunit ang Janice ngayon ay sumasabog sa tuwa. Anong kabayaran ito? Si Topher, sa kabilang banda, ay napahiya hanggat maaari. Namula ang mukha niya matapos makabawi sa gulat. Secretary Lee. Ano ito? Anong nilagay mo sa screen? Chairman Song, ito ang camera na ibinigay mo sa akin. Ikinonekta ko lang ito sa screen. Inosenteng sabi ng sekretarya. Ha, ha ha ha. Ha. Maririnig ang tawa sa buong silid, hindi naiintindihan ng mga taong konektado kay Topher kung ano ang nangyayari, ngunit ang iba ay puno ng pananibik, ito ay ang exposure. Eye off ito. Eye off ito ngayon din. Si Topher ay nagliliyab habang umaatungal sa kanyang sekretarya. Ang sekretarya ay nadama na mali, ngunit pumunta at isinara pa rin ito. Anong nangyayari? Anong nangyari? Nasaan ang footage? Parang asar na asar ang madilim na mukha ni Topher. Chairman Song, ito ba ang Kansas scam na sinasabi mo? Sabi ni Janice na may malamig na ngiti habang tumatayo. Tinawag mo kaming lahat dito para lang makita ang performance mo. Patawarin mo ako, pero hindi ako natutuwa sa maalay na footage na iyon. Palam. Dahil doon, tumalikod si Janice at lumabas ng silid, wala nang saysay na manatili pa doon. Nagsimula na ring umalis ang ibang mga tao, hindi masyadong comfortable na manatili doon. Ano ang ginagawa nitong si Topher, na tinatawag ang lahat ng tao rito upang makita siyang bida sa isang porn video. Ang dude ba ay isang exhibitionist o ano? Gusto ba niyang ipakita kung gaano siya kalalaki? Naikuyom ni Topher ang kanyang pangahabang tinitingnan kung ano ang nabuo sa kanyang perpektong planong press conference. Sa sobrang asar niya, wala siyang magagawa tungkol dito. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi niya alam kung ano. Bakit naging porn ang kanyang kuha sa kanyang magkasintahan? Dapat ay si Janice. Yung babaeng yon, dapat siya yon. Hindi niya alam kung paano niya ito nakayanan, ngunit ang lakas ng loob niyang nagsabi sa kanya na kailangan itong iugnay kay Janice. Bakit siya magiging kalmado at composed kung hindi, na para bang hindi mahalaga sa kanya? Janice. Napakuyom si Topher sa kanyang mga kamao, nangako siya sa sandaling iyon na magbabayad si Janice. Sa 5 klase ng Starfield's first school, humikab si Terence. Talagang nahirapan siyang makatulog kagabi. Kung tutuusin, ang paghawak sa dibdib ng isang babae sa unang pagkakataon ay isang napaka-memorable na sandali na maaalala. Akala niya ay ibabahagi niya ang alaalang iyon kay Josephine, ngunit hindi niya inaasahan na ito pala ay si Yasi. Ito ay isang emergency na sitwasyon at isang aksidente, ngunit naramdaman pa rin ni Terence ito anuman. Sa totoo lang, baka nataman niya si Yasi kung hindi siya soulmate ni Cheryl. Pero ang problema dito ay siya nga. Ang matalik na kaibigan ng Miss ay kailangang medyo mahirap makuha. Boss, anong problema? Nag-iingat ka ngayon. Binalak ni Jacob na kausapin si Terence tungkol kay Jorelyn, ngunit hindi siya sigurado kung dapat niyang tingnan ang mukha ni Terence. Jacob, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Okay lang ako.
Umiling si Terence, sinusubukang itapon ang pagod. Maaari niyang gamitin ang Art of Dragon Mastery para alisin ang pagod sa kanyang katawan, ngunit ito ay higit pa sa pagod, siya ay problemado lamang, at wala sa mood. Anong uri ng relasyon ang mayroon siya kay Yasi? Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Terence. 255. Boss, sa tingin ko ay hindi pa rin pinapaalis ni Joralyn ang bastos na si Harry na iyon. Nakakuyom ang mga kamao ni Jacob habang nagsasalita, mukha siyang galit na galit. Hanem. Anong ibig mong sabihin? Napakurap si Terence. Paano pa rin iniisip ni Joralyn ang taong iyon pagkatapos ng ginawa nito sa kanya? What the hell? Tao, boss. Hindi mo alam, pero kakaiba ang hitsura ni Joralyn kapag dinala ko si Harry sa kanya, napabuntong hininga si Jacob. Sa tingin ko ay sinusubukan niyang kalimutan si Harry Colden, ngunit hindi. Alam niya. Sabi ni Terence. Pero gaya nga ng sinabi mo, mahirap para sa kanya nakalimutan. Sa tingin ko, hayaan mo siyang makilala si Harry minsan pa. Baka makamove on na siya pagkatapos nito. Ang pinakamagandang paraan para gawin iyon ay hayaan siyang makita kung gaano kalupit si Harry. Pero boss, hindi ba masyadong mabigat iyon para kay Joralyn? Kagagaling lang niya. Sabi ni Jacob, nag-aalala. Siguro, maaring hindi. Pero hanggat nasa iyo ako, ayos lang. Sabi ni Terence. Hinding-hindi siya aalis sa trauma na iyon kung hindi niya ito haharapin. Tama ka. Tumango si Jacob. Boss, hindi ko na kailangang mag-alala kung may sakit na ulit si Joralyn sa iyo dito. Pero saan ko hahanapin si Harry? Matagal nang lumipat ang pangalawang lolo ko sa kabisera. Kailangan may paraan, di ba? Mahinang sabi ni Terence. Jacob, kailangan mong maging mas kumpiyansa at itigil ang pag-iisip sa iyong sarili bilang kapalit ni Harry. Sa ganoong paraan ay maaaring unti-unting tanggapin ka ni Joralyn. Kung aasa ka lang sa mukha mong pinsan mo para makasama si Joralyn, magiging malungkot iyon. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi kita ipapahiya. Ipaubaya mo sa akin si Joralyn. Inihayag ni Jacob. Nakapagdesisyon ka na. Ang makasama si Joralyn. Tanong ni Terence. Oo. Boss, sigurado na ako sa pagkakataong ito. Mataimtim na tumango si Jacob. Kagabi ko nagpalipis ng gabi kasama si Joralyn. Ah, talaga. Dilat na dilat ang mga mata ni Terence, hindi niya inaasahan na mas malakas pa ang kanyang tagasunod kaysa sa kanya. Ang nagawa lang niya ay hawakan ang kamay ni Josephine at hinawakan ang mga suso ni Yasi hanggang ngayon, ngunit si Jacob ay nasa yugtong iyon na. Teka lang boss, hindi naman sa ganon. Sinasamahan ko lang siya. Pawisan si Jacob. Walang nangyari sa atin. Hindi nakaimik si Terence. At pagkatapos, marami kaming nag-chat at alam ko kung ano ang nasa isip niya ngayon. Sabi ni Jacob. Boss, tama ka, hindi siya makamove on. Alam niyang imposible sa puntong ito, pero hindi siya mag-move on maliban kung sasabihin ito ni Harry sa kanyang mukha. Dahil siya ang pinag-uusapan natin, alam mo naman na makakasira ito sa relasyon niyo ng pinsan mo, di ba? Sigurado ka na okay lang? Tanong ni Terence. Hindi ko na siya iniisip na pinsan, tingnan mo ang ginawa niya. Hayop si Harry. Sabi ni Jacob sabay tawa ng malamig. Bubugbugin ko siya kung hindi dahil sa pangalawang lolo ko. Pwede mo siyang bugbugin, pero hindi ngayon, at least. Wala ka pa. Paalala ni Terence. Alam ko, mamantong hininga si Jacob. Sige ang young master ng Colden House, samantalang ako ay isang mahirap na kamag-anak ni Miracle Dr. Colden. Si Natoy ay hindi pumasok sa paaralan ngayon, at si Leandro lamang ang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Maging si Stanley ay naiwan dito. Kakakuha lang niya ng pangmatagalang bakasyon sa sakit mula sa paaralan, at hindi malinaw na sinabi sa kanyang pamilya na si Leandro ay may malaking bagay na kailangan niyang gawin. Dahil doon, umakyat siya sa Springstar Mountain sa ilalim ng escort ng ilan sa mga tauhan ni Fabian. Pinandilatan ni Leandro si Terence ng may toxicity. Ipinagmamalaki mo pa.
Makikita natin kung paano ka mamamatay kapag bumalik si Natoy mula sa bundok na iyon. Lalong gaman ang pakiramdam ni Leandro sa isiping iyon. Si Terence ay isang patay na naglalakad pa rin, hayaan siyang magsaya sa oras na iniwan niya ang lahat ng gusto niya. Dahil doon, nagsimulang magpakita ang isang kay-titing na awa sa titig ni Leandro. Cheryl, may oras ka ngayong Sabado. Binigyan ako ng tatay ko ng 3 3D movie ticket, wanna go? Sinabihan siya ni Fabian na makasama si Cheryl sa lalong madaling panahon. Masama para sa pamilya Song kung may iba pang plano ang kanyang tiyuhin na si Gaston at hindi na kailangan ng kanilang kooperasyon. Sinabi ko sa iyong huwag mo akong tawaging Cheryl, wala ka bang tenga? Medyo naiinis si Cheryl sa kanyang pagiging pamilyar sa kanyang Leandro. Tila nalilimutan ni Leandro kung ano ang iniisip ni Cheryl sa kanya habang hinihilan niya ang kanyang upuan, inihanay ito kasama Cheryl upang umupo sa tabi niya. Hey, tapos tatawagan kitang Cheryl. Bakit hindi ka mamatay? Kumunat ang noo ni Cheryl. Anong gusto mo? Gusto kong manood ng sine kasama ka ngayong Sabado. It's the Son of Heaven in 3D, isang international film. Sabi ni Leandro habang naglalabas ng 3 movie ticket. Walang oras, may gagawin pa ako sa Sabado. Direktang tinanggihan ni Cheryl mag-bungee jumping siya kasama si Yasi, at kahit na manood siya ng sine ay hindi niya ito mapapanood kasama si Leandro. Ang lalaki ay mas nakakairite kaysa kay Terence. Hanem. Napahinto si Cheryl sa pag-iisip, hindi ba niya naisip na mas nakakairite si Terence kaysa kay Leandro kanina? Kailan niya binaligtad ang kanilang mga ranggo? Umiling si Cheryl, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Maaari tayong pumunta sa Linggo, patuloy ni Leandro. Hindi na kinaya ni Cheryl. Tinulak niya si Yasi na naupo sa tabi niya, nagpahiwatig sa kanya na kunin si Terence. Tumawa si Yasi habang nagpadala ng text kay Terence. May problema si Cheryl, humihiling ng backup. Hindi sigurado si Terence kung ano ang magiging reaksyon sa text na ito, ngunit tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo kay Leandro. Nangako nga siya kay Cheryl kahapon na aalagaan niya si Leandro sa tuwing nakakainis ang lalaki. Saan ka pupunta, boss? Tanong ni Jacob, nagtataka bakit biglang tumayo si Terence. Washroom. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Terence. Oo, maghintay ka. Tumayo rin si Jacob, at nakita si Leandro na nakaharang sa kanilang daan. Hey! Sira si Leandro. Mabilis na naglakad si Terence patungo sa Leandro, at nagsimulang tumawa si Yasi. Hinaharas pa rin ng tanga si Cheryl. 256. Ano bang problema mo, bingi ka ba? Sabi ko sa'yo wag kang hamarang sa daraanan ko. Malamig na sabi ni Terence habang nakatayo sa likod ni Leandro. Ang totoo, matagal na sana ni Terence na nawasak ang lalaki sa abo kung hindi siya naghahanap ng mapayapa at matatag na buhay sa Starfield. Ikaw. Tatalikod na sana si Leandro para magsalita nang bigla siyang napa-airborne, napadpad siya sa mesa ng guro at napasigaw sa sakit. Bakit hindi ka lumipat ng upuan, hindi ito magandang lugar para sa iyo. Huwag mo akong ipagtabuyan sa susunod na pagkakataon. Nagbabala si Terence matapos sipin ang upuan ni Leandro. Mas mabuting alam ng batang ito ang kanyang lugar at iwanan si Cheryl. Ayaw niyang pinapatawag siya ni Yasi para bugbugin si Leandro. Tinitigan ni Leandro si Terence na may nakakalaso na galit, ngunit nanatiling tahimik ang kanyang bibig dahil kahit anong sabihin niya ngayon ay mag-uudyok lamang ng karagdagang pambubugbog ni Terence. Wala siyang magagawa laban sa kanya ngayon, at ang tanging magagawa niya ay maghintay. Natahimik si Leandro habang si Terence ay dumaan sa kanya, naglabas ng isa pang babala. Tandaan mo ang sinabi ko. Umupo ka sa harap ko at palagi kitang lilipad. Nagnganga ang ngipin ni Leandro, kailan pa siya nabantaan ng ganito. Kailangang mayroong Terence na ito, hindi kayang talunin ng isang tao, kahit na ang Henry Bro na ipinagmamalaki niya. Wala siyang magawa sa halimaw, wala talaga. Ayaw niyang lumipat ng upuan, ngunit nagsalita na si Terence na iintindihan din ni Leandro ang bisa ng kanyang banta sakaling manatili siya sa kanyang kasalukuyang upuan. Ang bastos na si Terence ay isang ganap na baliw.
Tinapakan niya ang anumang bagay na gusto niya nang walang kahit isang maliit na pag-aalala kapag siya ay naging maangas, kahit na sinampal niya si Rowan sa mukha sa harap mismo ng dean. Ang balita ay kumalat sa buong paaralan sa puntong ito, at alam ni Leandro ang kanyang lugar, wala siya sa posisyon na mangasar sa isang taong kasing baliw ni Terence. Tila kailangan niyang lumayo kay Cheryl mula ngayon. Iyon lang ang paraan para makaalis sa paningin ng bastard, para lumipat sa isang sulok. Lilipat na lang siya ng upuan pagkatapos maaligan si Terence. Si Terence lang ang naglakas loob na sumalungat sa kanyang kagustuhan sa klase, gayunpaman kaya niyang ilipat ang kanyang upuan sa kung saan man niya gusto, at walang magsasabi ng kahit ano. Boss, talagang nagsisimula na akong magduda sa background mo, taga-bundok ka ba talaga? Tanong ni Jacob habang naglalakad palabas ng classroom kasama si Terence. Mayroon akong isang elder dito, siya ay nasa board of directors para sa paaralan. Simpleng paliwanag ni Terence. Ay, kaya pala. Kaya pala kahit ang di ay walang magawa sa'yo. Sabi ni Jacob, naiintindihan agad ang lahat. Ang mamahaling kotse na sinasakyan mo noong umaga, pag-aari din ba iyon ng direktor na ito? Oo. Tumango si Terence. Damn. Nagsisimula ng matuwa si Jacob. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang background mo. Palagi kong iniisip na ikaw ay isang mahirap na estudyante tulad ko. Ha! Ngumiti lang si Terence, pinipigilang magpaliwanag. Ang background ng isang tao, sa totoo lang, ay walang masyadong epekto. Si Leandro ay isang magandang halimbawa ng isang taong may malakas na background, bakit hindi niya magawang sampilan ang mga tao sa harap ng dean? Sa pagtatapos ng araw, walang magawa si Zillian Wang laban kay Terence dahil mayroon siyang sekreto laban sa kanya. Ah, boss, hindi ka ba pupunta sa banyo? Tanong ni Jacob, nagtataka kung bakit hindi papunta si Terence sa direksyon ng banyo. Naiinis lang ako kay Leandro, gusto ko ng dahilan para maturuan siya ng leksyon. Matapat na sinabi ni Terence, hindi na niya kailangang pumunta, at mapapansin ni Jacob kung maglakad siya papunta sa banyo na may laman na pantog. Ah, I see. Ha, Leandro. Iyan ang nakukuha niya sa pagiging bastos sa lahat ng oras. Marahas na sabi ni Jacob na para bang siya ang bumugbog kay Leandro. Hindi ka ba pupunta sa banyo? Tanong ni Terence. Gusto ko lang sanang sumama sa iyong mamasyal. Medyo nakakabahala ang mga gamit ni Joralyn. Paliwanag ni Jacob. Sige, lakad na tayo. Tumango si Terence habang naglalakad kasama si Jacob sa hallway. Ang ika-12 baitang ay karaniwang lahat ay may dapat gawin, sila ay nasa tungkulin sa paglilinis ng silid-aralan o nag-aaral lamang. Kahit na ang mga may koneksyon sa pamilya, o kahit na ang mga walang planong magkolehiyo, ay naglalaro ng basketball o sa mga internet cafe na naglalaro ng mga video game. Walang namamasyal lang sa hallway. Narating nila ang pinto ng ika-5 klase at nakita si Josephine na lumakad palabas na may dalang balde ng tubig at patungo sa banyo upang magpalit ng maruming tubig. Mabilis na naglakad si Jacob. Sis-in-law? Hayaan mo ako, sabihin mo kung mas gusto mo si Miss Linford. Ah! Tumalon si Josephine, halos malaglag ang balde. Eh anong tinawag mo sa akin? Sis-in-law. Ulit ni Jacob na parang walang mali. Hindi ba inanunsyo ni boss kung sino ka sa kanya sa harap ng maraming tao kahapon? Hindi mo naman itinanggi, sis-in-law. Huwag mo akong tawaging ganyan. Namula ang mukha ni Josephine habang inabot niya ang balde kay Jacob. Bilisan mo at kumuha ka ng malinis na tubig. Oh, hey, sigurado. Sabi ni Jacob habang naglalakad papunta sa washroom, may balde sa kanyang mga kamay. Huwag mo siyang pansinin, ganyan lang ang lalaki. Sabi ni Terence habang nakalagay ang 2 kamay niya sa dingding, nakapalibot kay Josephine. Oo. Alam mo. Nahihiyang sabi ni Josephine. Stop that, nasa school tayo. Ito ay isang walang malay na paggalaw, ngunit napagtanto ni Terence kung gaano siya kaibig-ibig na kasama niya nang marinig ang mga salita ni Josephine, para siyang nakasandal sa isang halik. Awkward niyang binawi ang mga kamay niya. Paano kung wala tayo sa school? Ako, huwag na nating pag-usapan ito.
Si Josephine, natural, ay ayaw pag-usapan ang paksang iyon kay Terence. Naging problema siya nitong mga nakaraang araw dahil sa lalaki, lalo na kagabi, kung saan hindi siya makatulog habang patuloy na lumalabas ang eksenang iyon ni Terence na sinasampal si Rowan habang hawak-hawak ang kamay niya. Ito ba ay nabilang na ang pag-ibig niya sa kanya? Hindi maintindihan ni Josephine, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na isipin iyon. Haha! Medyo tumawa si Terence, ngunit tumigil sa panunokso sa kanya. Para kay Terence, si Josephine ay ganap na naiiba sa isang babaeng tulad ni Janice. Janice ay tulad ng isang tusong sorrow, at Terence, natural, ay hindi gagawa ng mga bagay na tulad nito sa kanya. Si Josephine, gayunpaman, ay ang uri ng batang babae na gusto lang niyang alagaan ng may pag-iingat. Tignan mo. Mukhang nagkaproblema si Jacob, nagpapanik si Josephine at lumilingon sa kaliwa't kanan, natatakot na baka may makakita sa kanya na kasama si Terence, nang mapansin niyang nagkakaproblema si Jacob. Maglalakad na sana si Jacob sa banyo nang mabangga niya ang isang tabang estudyante na papalabas ng pinto. 257. Si Jacob, natural, ay hindi tugma sa mataba na tumba siya sa kanyang puwet pagkatapos ng banggaan, at ang balde ng tubig ay tumalsik sa pantalon ng lalaki. Mukhang naasar lang ang mataba sa sarili. Bulag ka ba? Agad na nagngangalit ang mataba kakaubos lang niya ng isang sigarilyo, at sa kawalan ay lumabas ang isang balde ng maruming tubig. Gusto mo na bang mamatay? Ang mataba ay isang mini tyrant sa 12 baitang, kahit na isang taong kilala lang sa sarili niyang klase. Hindi siya malapit sa antas ng Big Four na tyrant sa paaralan, ngunit ang pagtulak sa ilang regular na estudyante sa paligid ay hindi lampas sa kanyang kakayahan. At ngayon, nagpa siya ang matabang mini tyrant na magpabuga ng kaunting singaw kay Jacob. Paano mo ako masisisi niyan? At most pareho tayong may kasalanan, hindi mo ba naimulat ang iyong mga mata? Nagsisimula na ring magalit si Jacob, hindi siya hindi makatwirang tao, at hihingi lang sana ng tawad nang sinigawan siya ng lalaki. Open my eyes. Saang klase ka galing? Hindi mo ba alam ang malaking pangalang Domak? Nakasimangot na sabi ng mataba. Domak. Huminto si Jacob at tiningnan ng maigi si Domak iyon. Ngunit bumangon ang pagkadismaya nang tumingin si Jacob sa lalaki. Tumingin siya sa balde, at itinapon sa ulo ng Dafa ang natitirang maruming tubig. Ikaw. Nababaliw ka na ba? Sumabog si Domak sa sandaling iyon habang itinuro niya si Jacob. Bilisan mo at magsisiksikin, naghihintay ng isang balde ng malinis na tubig ang aking amo at sis-in-law, kaya huwag mo akong sisihin kung dumating ang aking amo dahil nag-aaksaya ka ng oras. Sabi ni Jacob habang hinahampas niya ang kamay ng Dafa. Ang iyong boss at sis-in-law. Tumigil ang Dafa, ano ang pinag-uusapan ng lalaking ito? Sa likod ko. Sabi ni Jacob habang nakaturo ang kanyang hinlalaki sa likod. Tumingin si Dafa kung saan itinuro ni Jacob, at nakita sina Terence at Josephine na nakatayo hindi kalayuan sa kanila, ang kanyang tiyan at mga paa ay naninikip, halos matamba siya. Bro! Sinasabi mo na si Terence bro ang boss mo. Naging pala kaibigan ang tono ng Dafa ng sandaling iyon. Kung tutuusin, alam ng lahat kung sino si Terence, ang pinakabagong Big Four tyrant, matatag na nakaupo sa 2 tyrant sa ibaba niya. Sino ba ang Dafa para mag-isip tungkol sa pagtawid sa isang karakter na tulad nito? Ang pinuno ng Big Four ay nakapagtapos na, at mula noon ay naging isang alamat sa paaralan. Ang huling Big Four, sa kabilang banda, ay isang demonyo sa middle school, halos binabaligtad ang paaralan pagkatapos lamang pumasok sa paaralan sa loob ng ilang araw. Matagal na siyang lumipat, ngunit nanatili pa ring isang maalamat na Big Four sa paaralan. 2 maniniil na lamang mula sa napakalaking grupong iyon ang natitira, at pareho silang nasa ilalim ng paanan ni Terence. Si Terence ay mahusay na umakyat sa unang upuan, ang unang tyrant ng isang bagong henerasyon. Ang isang mini tyrant na tulad ni Domak ay walang halaga kumpara doon. Kung tutuusin, nasa ibaba na siya nina Leandro at Rowan, paano pa niya matitiis si Terence? Oo naman.
Ako si Jacob, ang nag-iisang tagasunod ng aking amo. Tandaan ang mukha na ito, at buksan mo ang iyong mga mata sa susunod. Sabi ni Jacob sabay kamot sa balakang. Oo, naiintindihan ko. Mabilis na tumango si Doffa. Ikuha mo ako ng isang balde ng malinis na tubig. Sabi ni Jacob habang inaabot kay Doffa ang balde. Agad-agad. Kung tungkol sa Doffa, ang paglilingkod kay Terence ay isang anyo ng karangalan, isang bagay na maaari niyang ipagmalaki sa hinaharap. Masasabi niyang may hiniling si Terence sa kanya noon. Si Terence ay halos kalahati ng kanyang amo ngayon. Kasabay nito, lumakad siya sa banyo at kumuha ng balde na may malinis na tubig. Bro, I wouldn't dare let you do the work. Ibibigay ko ito sa boss ng personal. Tumango si Jacob habang pinag-iisipan ang kanyang katayuan sa paaralan. Ngayon bumangon siya dito sa bangka ni Terence. Magiging ganito kaya ang Doffa kung hindi dahil kay Terence. Kumuha siya ng isang balde ng tubig. Maswerte siya kung hindi siya binugbog ng lalaki. Lumapit si Doffa kina Terence at Josephine na may dalang balde ng tubig. Boss, si in-law. Nandito na ang tubig. Ikaw. Nagtataka na tanong ni Terence. Sino ang taong ito? Boss, Domak ang pangalan ko. Medyo nakagawa na ako ng pangalan para sa sarili ko dito sa grade namin, pero syempre, wala yun kumpara kay Boss Terence. Ipinakilala ng Doffa. Oh. Tumango si Terence. Sige, nakuha mo na, pwede ka nang umalis. Salamat. Huwag mo na lang banggitin, boss. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka, galing ako sa class 10. Magalang na sabi ni Doffa. Hindi inaasahan ni Josephine na darating ang isang malaking shot na manggagawa ng katapatan kay Terence. Ang mas ikinahihiya niya ay kung paano niya ito tinawag na sis-in-law din. Naalala pa ni Josephine kung paano sumulat ang Domak na ito ng isang love letter sa kanya minsan, at kung gaano ito kasuklam-suklam noon ang lalaki ay halos nakayuko na. Ang lahat ng ito, dahil kay Terence, isang transfer student na wala pang isang buwan na nandito. Ako, babalik ako ngayon, kailangan ko pang linisin ang mga kurtina. Sabi ni Josephine kina Jacob at Terence habang pinupulot niya ang balde mula sa lupa. Kay. See you. Tumango si Terence, at naglakad pabalik sa klase kasama si Jacob. Si Leandro Song ay medyo masunurin. Inilipat niya ang kanyang upuan sa kinaroroonan ni Stanley, sa isang sulok na malayo sa upuan ni Terence. Mukhang natakot talaga siyang mapalipad. Cheryl, sa tingin ko ay napakagaling ni Shield bro. Sabi ni Yasi habang hinihila ang shirt ni Cheryl. Tingnan mo. Lumipat Leandro sa kanyang upuan pagkatapos niyang turuan siya ng leksyon. Hindi mo na kailangang mag-alala na maharas pa. Oo, napaka-cool niya. Bakit hindi mo hayaang hawakan niya ulit ang iyong suso? Sabi ni Cheryl na ikinulong ang kanyang mga labi. Cheryl, baka magselos ka. Baka hayaan mo siyang hawakan ang sa iyo sa susunod. Sabi ni Yasi sabay ngisi. Hindi ako tanga. Sabi ni Cheryl sabay tingin. Boyfriend ko ba siya? Bakit ko siya hahayaang hawakan ang akin? Hinayaan mo siyang hawakan ang sa iyo kung payag ka, sige. Well, tinanggap nga ni Shield bro ang confession ko, so I guess he counted as my boyfriend. Nagsimulang mag-isip si Yasi dahil technically silang mag-asawa, wala talagang mawawala sa kanya kung ang boyfriend niya ang nanghipo sa kanya. Oo, dapat na iyon. Nababaliw na si Cheryl, may kulang ba sa utak ang dalaga? What was wrong with her? Sinong nagsasalita ng ganyan? Sabado ng umaga noon, at nagising si Terence sa pagtapik sa kanya ni Yasi. Yo, Shield bro. Wakey, pupunta tayo sa theme park ngayon. Theme park. Naalala ni Terence noon na nangako siyang mag-bungee jumping kasama sina Miss at Yasi. Bumangon siya ng kalahating gising at pumunta sa banyo para magpahangin. Parehong handang umalis sina Cheryl at Yasi nang lumabas siya sa kanyang silid. Ikaw ang magmaneho ng Yas Ice Beetle at sumunod ka sa amin, gagamitin namin ni Yasi ang aking sasakyan. Ituro ni Cheryl pagkatapos tingnan si Terence. Okay.
Iniisip ni Terence na lahat sila ay magkakasya kung gagamitin nila ang lumang van ni Henry. Bakit ang gulo sa dalawang sasakyan? Naalala niya tuloy na malamang ay hindi pa nakasakay si Miss sa isang sasakyan ng ganito kakulit mula noong kidnapping na iyon. 258. Tahimik na nagmamaneho si Terence sa likod ng Audi S5 ni Cheryl habang nakabantay sa rearview mirror. May sumusunod na naman sa kanya mga tauhan ni Goldie. Isang malamig na ngiti ang nabuo sa mga labi ni Terence nang makilala niya ang sasakyan. Ito ang sumunod sa kanya noong nakaraan. Akala ba nila ay hindi siya mapapansin ng ganoong talino? Ang taong ito ng Goldie ay medyo kawili-wili sa kanyang sarili, nagpadala ng higit pang mga lalaki pagkatapos na mapatay ang dalawa sa kanila noong gabing iyon. Hindi hinarap ni Terence ang mga stalker at umarte na parang hindi niya alam. Wala siyang balak bigyan sila ng isang aksidente sa sasakyan kung gumawa sila ng anumang kainahinala. Ang Starfield Theme Park ay matatagpuan sa katimugang distrito ng lungsod na itinayo noong katapusan ng taong 2000. Ito ay may ilang daang milyong na namuhunan dito, at isa sa mga pinakasikat na atraksyon sa loob ng lungsod. Ipinarode ni Cheryl ang kanyang sasakyan sa underground parking lot ng theme park habang si Terence ay pumarode sa gilid. Sinusundan niya si Cheryl papasok ng elevator nang makita niya ang itim na SUV na nakabuntot sa kanila na sumakay din. Hindi sila kumuha ng parking ticket, na ikigulat ni Terence, tanging maliit na plastic na identification card ang ipinakita sa counter. Nalaman ni Terence na kakaiba, may koneksyon ba ang mga tao sa kotseng iyon sa theme park. Cheryl, pribado ba o pampubliko ang theme park na ito? Tanong ni Terence. Ito ay pinagsamang pagmamayari, pampubliko at pribado. Bakit? Hindi maintindihan ni Cheryl. Sama-samang pagmamayari. Namuhunan ng anong kumpanya? Nagpatuloy si Terence, pinananatili ang paksa. Kay Uncle Charlton, Shield Bro. Maikling sabi ni Yasi. Oh. Huminto si Terence. So ang mga tao sa sasakyan na iyon ay mula sa Pablo Industries. Dapat ganoon ang kaso, kaya hindi sila sinisingil para sa pagparada ng kanilang sasakyan. Hindi rin ito isang sasakyang militar o pulis, dahil mayroon itong normal na plaka. Ang kumpanya ni Dad ay namuhunan dito, ngunit ito ay pinamamahalaan ng isang sub-company. Paliwanag ni Cheryl. Kung gayon, maaari tayong magkaroon ng libreng paradahan, tama ba? Tanong ni Terence. Tumingin si Cheryl kay Terence na para bang isa siyang alien. Siya ay isang batang may bahay, ngunit tinatawagan si Uncle Fredo para sa isang parking ticket na nagkakahalaga ng ilang dolyar. Hindi ba magiging problema lang iyon? Ha? Napangiti si Terence. Ang mga tao sa kotse ay malamang na walang pakialam sa perang iyon, dahil nagtatrabaho sila kay Pablo at lahat. Ngunit ang pagkakaroon ng libreng paradahan ay isang patunay at representasyon ng katayuan. Ito ay dapat kung ano ang kanilang pupuntahan. At tama si Terence. Nasa loob ng SUV si Manuel, na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Nakakamangha, Jean Bro, hindi mo na kailangang magbayad para sa paradahan. Ang theme park ay ginawa gamit ang pamumuhunan ng aming kumpanya, at ako ang namamahala niyan. Casual na sabi ni Mark habang ibinulsa ang kanyang card. Siyempre gagamit ako ng ganitong pribilehiyo kung mayroon ako nito. Siyempre. Natatawang sabi ni Manuel. Ngunit, dahil nasa teritoryo tayo ni Jean Bro, magiging mas madali ito. Nag-aalala pa rin ako kung paano natin ito gagawin, ngunit wala ng problema ngayon. Hindi ko rin inaasahan na pupunta sila sa theme park. Isang malamig na ngiti ang nabuo sa mga labi ni Mark. Mayroon akong ilang mga pinagkakatiwalaang tao dito, maaari ko silang tulungan mamaya. Itong mga pinagkakatiwalaang tao, tatahimik ba sila tungkol dito? Nag-aalala pa rin si Manuel. Ang pagpatay ay isang malaking bagay, kung tutuusin. Tumahimik ka. Wala silang lakas ng loob na magsalita. Naiinis na sabi ni Mark. Lahat sila ay iligal na kumukuha ng kanilang pera. Itinatapon ko ang numero ng kanilang ibinulsa na pera at ito ay isang parusang kamatayan para sa kanila. Mabuti naman kung ganoon. Tumanggo si Manuel. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagtataksil kung sila ay nasa parehong bangka.
Kumuha ng isang taong may kaunting talino na bumubuntot sa tatlo, palagi ang iulat ang kanilang lokasyon. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko para sa aksidente. Sabi ni Mark. Walang problema. Tinawag ni Manuel ang isang napakakaraniwang mukhang kabataan sa likod ng sasakyan. Lil, Miggy, gising ka na. Oo, Manuel bro. Sabi ni Miggy habang bumababa ng sasakyan para sundan ang tatlo. Ang mukha ni Mark ay naging madilim sa isang iglap, siya ay isang napakamaingat na tao. Hindi niya alam kung sino itong si Miggy, pero nakita na ng lalaki ang mukha niya ngayon. Ang una niyang gagawin pagkatapos ng trabaho ay pinaalis siya. Hindi niya maaaring payagan ang kahit nakititing na panganib na umiral. Ang taong nasa likod ni Cody ay isang makadyos na figure, ngunit kahit na hindi niya tutulungan si Master Bean kung magiging seryoso ang mga bagay-bagay. Ang lalaki ay ang kanyang bastard son, ngunit ang bahay ng kanyang asawa ay isang makapangyarihang pamilya din. Ang isang bastard son na ito lumaki ay magdudulot ng malaking kalokohan sakaling malaman niya. Naunawaan iyon ni Mark, at tiniyak na patuloy na magkaroon ng backup na mga plano. Cheryl, mag-bungee jumping ba tayo ngayon? Si Yasi ay labis na inaabangan ang bungee jumping. Ang atraksyon ay bahagi ng Pablo Industries, ngunit ito ang unang pagkakataon na bumisita ang dalawa mula noong pagbubukas. Hindi pa maayos ang pagkakagawa ng bungee jumping valley. Bungee jumping sa simula. Si Cheryl ay medyo naguguluhan nitong mga nakaraang araw, at hanggat gusto niyang magpawala, ang bungee jumping kaagad ay hindi isang bagay na kaya niyang gawin. Ito ay isang mapanganib at kumpleto na bagay. Kung tutuusin, gusto ni Cheryl na magsaya muna sa iba pang mga atraksyon. Tapos maglibot-libot muna tayo. Cheryl. Bakit hindi tayo pumunta sa haunted house? Balita ko nagtayo sila, nakakatakot talaga. Mungkahi ni Yasi. Haunted house. Napakunot ang noo ni Cheryl. Bakit ganun nagustuhan ni Yasi ang mga childish attractions? Haunted house. Sinong matatakot sa mga gamit sa loob? Lahat sila ay peke. Sino ang unang pumunta doon? Oo, nakakatakot talaga. Nabalitaan ko na maraming kabataang mag-asawa ang pumupunta roon, at ang lalaki ay sasamantalahin ang babae kapag siya ay natakot. Seryosong sabi ni Yasi. Yashi, nababaliw ka na ba? Hindi nakaimik si Cheryl. Kaya gusto mong sumama kay Terence at hayaan siyang samantalahin ka. Hindi ako natatakot, pero sa tingin ko, ikaw, Cheryl. Sabi ni Yasi. Ako, natatakot. Lalong natahimik si Cheryl. Sa tingin mo matatakot ako sa mga bagay-bagay na bata sa loob? Well, pumasok na lang tayo at tingnan kung sino ang matatakot noon. Pero hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon, Yasi, huwag kang menas o ano pa man kapag nakaramdam ka na ng loob. Hehe, huwag masyadong sigurado kung sino ang madadami, Cheryl. Hindi mo alam. Tumawa si Yasi. Tiningnan niya dati ang recording ni Leandro ng haunted house sa phone niya. Hindi siya matatakot dahil doon. Nandoon din si Cheryl, ngunit wala siyang pakialam kay Leandro, kaya si Yasi lang ang nanood. Gusto talaga ni Leandro na tulungan niya si Cheryl na pumasok sa haunted house kasama niya, ngunit hindi kailanman ginawa ni Yasi ang ganoong bagay pagkatapos matapos ang video. 259. Narinig ni Miggy, na sinusundan sina Cheryl at Yasi mula sa malayo, ang usapan. Matagal nang napansin ni Terence si Miggy na sinusundan sila, ngunit ayaw siyang ilantad. Sa ganang kanya, si Miggy ay hindi isang banta sa lahat. Ang pagpapahintulot sa kanya na buntot sa kanila ay magbibigay daan kay Terence na makita kung ano ang gusto niya. Baka pinan pa niya ang taong namamahala sa lahat. Kung tutuusin, walang silbi ang pag-alis sa maliit na karakter na ito kung hindi man lang ito makakaapekto sa nasabing tao. Ang lalaki ay hindi kahit isang katlo ng paraan sa gininto ang klase, kailangan niyang maging isang taong hindi mahalaga. Manuel bro, sa narinig ko, pupunta sila sa haunted house. Ang misyon ni Miggy ay iulat ang kilusan ng tatlo kina Mark at Manuel. Haunted house. Okay. Sabi ni Manuel. I'll discuss this with Jean bro, sasabihin ko sa'yo kung ano ang gagawin mamaya.
Narinig ni Mark ang ulat ni Miggy, ngunit wala siyang maisip na magandang diskarte sa mismong lugar. Wala talagang maraming aksidente ang maaari niyang idulot sa haunted house. Ang iyang pagpatay ay hindi pinag-uusapan, iyon ay magtutuon lamang ng pansin sa mga pulis sa kaso. Hindi ito ang gustong makita ni Mark na nangyayari. Sabihin mo kay Miggy na pumunta sa ticket counter para sa haunted house, gawin mo para mas mabagal ang pagbibigay nila ng ticket. Huwag hayaang masyadong mabilis ang mga bata. Sinabi ni Mark pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige. Pagkatapos ay binitiwan ni Manuel ang mga salita kay Miggy. Jin bro, anong gagawin natin ngayon? Ano sa palagay mo? Ano ang mga uri ng aksidente sa isang haunted house na maaaring magdulot ng kamatayan? Nagpa siya si Mark na makipag-brainstorm kay Manuel. Hanam, haunted house. Wala ring maisip si Manuel sa mismong lugar. Maliban sa pananakot sa mga tao, wala talagang anuman. Lahat ng naroon ay peke. Nakakatakot ang mga tao. Ang mga labi ni Mark ay umabot sa isang madilim na ngiti. Alam ko, hey. Bakit hindi tayo magsuot ng costume at takutin sila hanggang mamatay? Magandang ideya iyan, lahat ng nandoon ay patay na, at ang pananakot sa mga tao ay hindi gaanong nagagawa, ngunit kung magsusuot tayo ng mga costume at tatawagan ang kanilang mga pangalan, hey, tumango si Manuel bilang pagsang-ayon pagkatapos marinig ang mungkahi. Wala bang kasabihang iyan? Tinatakot mo ang mga tao sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang mga pangalan. Makatuwiran. Hindi maisaling sabi ng paumanhin. Tara na, maghanda na tayo. Tatakutin natin ang dalawang babaeng ito hanggang sa mamatay. Ngumisi si Mark. Hindi ito seryosong mungkahi, ngunit naantig ang puso niya sa pagsang-ayon dito ni Manuel. Totoo, tinatakot mo ang mga tao sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang mga pangalan. Ito ay isang lumang kasabihan, ito ay dapat na tama. Bakit 3 o 4 na tao lang ang pinapasok ng haunted house na ito? Naiinip na sabi ni Cheryl habang nakatingin sa entrance sa bilis ng pagpunta nila na nakakaalam kung gaano katagal bago sila makakuha ng turn. Dapat ay nakipag-ugnayan muna siya kay Uncle Fredo at hindi na niya kailangang maghintay ng ganito katagal. Huwag kang mag-alala, tingnan mo ang lahat ng mga taong ito ay dapat na mabuti. Wala talagang pakialam si Yasi. Cheryl, tignan mo ang mag-asawang kalalabas lang, mukhang mapatla sila. Iyan ang magiging hitsura mo sa loob ng ilang minuto. Hindi masyadong pala kaibigan ang tono ni Cheryl. Siguro dapat tayong pumunta sa ibang atraksyon. Maghintay pa tayo ng kaunti, 2 o 3 grupo na lang at oras na natin. Hindi gustong isuko ito ni Yasi ng ganoon kadali. Isipin mo, Cheryl. Nakakatakot lang kung pupunta ka sa lugar ng maliliit na grupo. Ano ang silbi kung pumasok ka na maraming tao? Mas hihigitin pa natin ang bilang ng mga multo doon at matatakot mo ang mga multo, walang kwenta. Totoo yan. Natagpuan ni Cheryl ang sarili na sumang-ayon sa argumento ni Yasi. Totoo nga, mamamasyal lang sila sa mga multo kung napakaraming tao. Nasa control room sa likod ng haunted house sina Mark at Manuel, lahat nakabihis. Si Mark ay isa na ngayong vampira, at si Manuel ay isang zombie. Si Miggy ay nagdikit ng isang piraso ng balat sa kanyang mukha, at naging isang walang mukha na walang laman. Handa na kami, sabihin sa mga nasa harapan na direktang papasukin si Cheryl. Sabi ni Manuel kay Miggy. Oo. Hindi malinaw na ungol ni Masha ay walang mukha na walang laman, kung tutuusin. Itinaas niya ang phone niya at tinawagan ang mga nasa harap ng linya. Pwede na kayong umalis. Ang 2 grupo ng mga tao sa harap ni Cheryl ay ibinaba ang tawag at nagsimulang umalis. Napakabagal, iba na ang laro natin. Alam ko, Giz. Tara na. Sabi ng isa pang lalaki. With that, umalis na ang 2 grupo. Ano ba Cheryl, anong meron sa kanila? Tama na sila. Ang tagal nilang naghihintay, so what's with that? Tanong ni Yasi na nagtataka na parang nakatingin sa isang grupo ng mga tulala. Sino ang nakakaalam? Pero mabuti, susunod na tayo.
Naguguluhan din si Cheryl, ngunit ito ay talagang magandang balita para sa kanila. Si Terence naman, malamig na tumingin sa mga grupo, nakangiti. So they'd started anong balak nilang gawin sa haunted house. Next. Sabi ng isang empleyado habang binubuksan niya ang entrance sa haunted house. Kayong tatlo. Magkasama ba kayong tatlo? Oo, turn na natin. Tanong ni Cheryl. Oo. Bigyan mo ako ng tiket at pumasok ka. Sinabi ng empleyado habang tinatanggap niya ang mga tiket, itinapon ang mga ito sa ticket bin nang hindi man lang ito tinitingnan. Medyo naiinis si Terence, hindi ba niya kayang mag-effort pa ng kaunti sa kanyang pag-arte? Ganito ba siya kasabik sa pagpasok sa kanila sa lugar? Lumakad sina Cheryl, Yasi, at Terence sa pintuan, at isinara ito. Panaghoy sa paghihirap at sakit ang maririnig pagkaraan ng ilang sandali. Ha! Ala! Ala! Nanginig si Cheryl nang hindi sinasadya, alam niyang peke iyon, ngunit ang kapaligirang kinaroroonan nila ay nagpalamig sa kanya. Yashi, hawakan mo ako at huwag kang gumala. Nakakatakot dito. Si Cheryl ang gumaganap na kapatid na babae, ngunit ang lindol sa kanyang boses ay ganap na nagbago ng konteksto. Sinadya niya iyon bilang suporta para kay Yasi para hindi na matakot ang babae, pero ngayon parang si Cheryl ang nangangailangan ng makakapitan. Hehe, natakot ka, Cheryl. Si Yasi, sa kabilang banda, ay medyo matapang, ang mga pag-iyak ay hindi masyadong nakakaapekto sa kanya. Hindi ko sinabi yan. Hindi kailanman aaminin ni Cheryl na natatakot siya. Ito ay peking lahat, sinadya upang takutin ang mga tao. Ano ang dapat katakutin? Terence, maglakad ka sa likod namin. Huwag kang lalayo. Ngumiti si Terence. Maraming concaves at convex sa haunted house, mukhang totoo ang lahat, ngunit lahat iyon ay dahil lang sa lighting effect na mas namumukod tangi sa kanila. Ito ay tulad ng panunood ng isang 3D na pelikula, maliban kung sila ay pisikal dito. I can't no time, didn't sleep and went to driving school the whole day. But instead of skipping a day, I'm gonna release one chap for today and tomorrow para hindi ito masyadong big deal. Hey, ito ay mas mahusay kaysa sa wala tama. 206 na po. Naalala ni Terence ang kanyang panahon sa primitive na kagubatan, bawat hakbang ay ginawa ng may matinding pag-iingat habang nakapaligid sa kanya ang mga makamandag na surot at malalaking hayop. Nakakatakot iyon, hindi laro ng mga bata tulad nitong haunted house attraction. Matakot ba sa multo ang sinumang nakaligtas sa nasabing kagubatan? Isang lola na may dumudugong mata ang dumaan kay Cheryl, na napatalon sa gulat habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Yasi, puno ng panghihinayang. Hindi siya pupunta kung alam niya kung gaano ito nakakatakot. Hehe, Cheryl, peke lahat ito. Inabot ni Yasi ang lola, at dumiretso ang kamay nito. Ito ay peke. Ito ay isang 3D projection lamang. Nagsimula lang kumalma si Cheryl pagkatapos ng demonstrasyon ni Yasi. Sa simula pa lang sila, habang lumalalim sila ay mas nakakatakot. Maliban sa mga bagay na lumilipad sa kanila nang wala saan ay mga zombie na lumabas sa mga casket. Hindi naging madali si Cheryl sa buong paglalakbay. Blurg. Biglang umupo ang isang nabubulok na bangkay at nagwisik ng itim na dugo sa direksyon ni Cheryl. Sumigaw si Cheryl habang tumatalon pabalik, nabunggo si Terence. Ikaw. Anong ginagawa mo sa likod ko? Sinabi mo sa akin na tumayo sa likod mo. Nagkibit balikat si Terence. Iyon ay isang magaan na ambon, hindi ito totoo. Medyo nahiya si Cheryl, hiniling niya kay Terence na tumayo sa likuran niya kung sakaling may umatake sa kanila mula sa likuran, ngunit napagtanto niya na ang itim na dugo ay isa pang projection pagkatapos ng sinabi ni Terence. Walang naging totoo. Nagsimula siyang maging mas matapang pagkatapos tumalo ng ilang beses, ngunit naunawaan niya na ang lahat ay peke. Mga biswal lamang ang mga ito, kaya ano ang dapat ikatakot kung hindi man lang niya ito mahawakin. Si Yasi ay lumalaktaw sa pag-swipe sa mga projection, at si Cheryl ay nagsimulang sumunod, sumipa at sumuntok kasama siya ng tuwang-tuwa.
Naramdaman ni Cheryl na may biglang tumapak sa kanyang balikat. Terence, ano ang tinatapik mo sa akin? Halika, sinusubukan kong magsaya dito. Isa pang tapik at tumalikod si Cheryl, medyo nagalit. Terence, ikaw May walang mukha na walang laman na dumampi sa kanyang balikat. Hindi nakakatakot ang walang mukha na nilalang, ngunit ang kamay nito ay nakahawak sa kanya, ito ay isang tunay na kamay na nakahawak sa kanya. Cheryl, anong problema? Tumalikod si Yasi sa kanyang paghampas ng multo may walang mukha na walang laman na tumitapik sa balikat ni Cheryl. Hanem. Natagpuan ni Yasi na kakaiba ang eksena, hindi ba lahat ng mga bagay dito ay dapat na mga inaasahang larawan? Bakit parang totoo ang walang mukha na walang laman na iyon? Mabilis siyang lumapit kay Cheryl at hinawakan ang maskara ng balat ng walang mukha. Hanem. Touchable. Nagdagdag ba sila ng totoong props? I'm Faceless Void. I'm gonna eat you. Mahinang ungol ni Miggy, nababahala na si Yasi ay nakahawak lang sa mukha niya ng ganoon. Inutusan nga siya ni Manuel Bro na makipaglaro, kaya sinigurado niyang hindi pa dalos-dalos at gaganap na lang. Tumingin lang si Terence kay Miggy, halatang naiintriga. Mula sa sapatos na suot nitong walang mukha na walang laman ay malinaw na ito ang lalaking bumubuntot sa kanila kanina. May ideya siya kung ano ang sinusubukan ng mga taong ito na makamit dito. Sinusubukan ba nilang takutin si Cheryl hanggang mamatay sa pamamagitan ng pagsusuot ng nakakatakot na costume? Ano pa nga ba ang iniisip nila, hindi ba nila alam na tumatalon si Yasi sa lahat ng oras? Si Cheryl ay hindi masyadong matapang, ngunit kapag si Yasi sa tabi niya ay halos hindi na matakot sa kamatayan. Ngunit masasabi ni Terence na ang Miggy na ito ay narito lamang upang takutin ang mga tao bilang isang halimaw. Siya ay napakahina, ngunit pinananatili ni Terence ang kanyang pagiging alerto, handang tumugon sa sandaling kumilos si Miggy. Naisip niya na hindi sila aabot sa pagpatay sa isang pampublikong setting. At kung iyon talaga ang kanilang intensyon, maaari pa nilang gawin ito sa ibang lugar sa halip na hinti Josephine silang pumasok sa isang haunted house. Cheryl, ang walang mukha na walang laman na ito ay medyo makatotohanan. Tingnan mo ang piraso ng balat na iyon, maaari mo pa itong hilahin. Sabi ni Yasi habang buong lakas niyang iniunat ang balat, hinaila ito ng ilang sentimetro palabas. Ow! Halos maiyak si Miggy sa sakit, bakit hindi man lang siya natakot sa kanya nitong babaeng ito. Hinihila pa niya ang mukha niya, gaano siya katapang. Ganun ba? Hindi na natakot si Cheryl, at inabot niya para hilahin din ang kabilang bahagi ng mukha. Dahil doon, iniunat ng dalawang babae ang mukha mula sa magkabilang direksyon. I'm Faceless Void. I'm gonna eat you. Nagsisimula ng manginig ang boses ni Ma. Hindi ka ba maaaring maging malikhain sa iyong mga linya? Sabi ni Yasi, walang imek. Cheryl, tumabi ka. Ako na ang bahala sa kanya. Sige. Umiwas si Cheryl sa gilid ng ibinaril ni Yasi ang kanyang binti pataas sa pandiyan ng walang mukha. At namuti ang mga mata ni Miggy habang hinimatay siya sa sakit. Hey! Nasa sabik na ikinaway ni Yasi ang kanyang mga kamao sa hangin. Tingnan mo, Cheryl. Nakapatay ako ng walang mukha na walang laman. Yashi, hindi mo basta-basta masisira yung model nila. Paano kung hindi na gumalaw? Si Cheryl, natural, hindi inisip na tao iyon, akala niya ay nabasag ito ni Yasi sa kanyang sipa. Okay lang naman diba? Theme park yun ng papa mo, may mag-aayos pag nasira. Sabi ni Yasi pagkatapos ng ilang pag-iisip. Totoo yun, hindi talaga inisip ni Cheryl, hindi naman ito mahalaga, kung tutuusin. Sa ganang kanya, maaari lang nilang itapon ito kung ito ay nasira. Sa di kalayuan, kumaibot ang mukha ni Mark habang pawisan si Manuel. Hindi ba sobra ang babaeng ito? Hinihila niya ang mukha ni Miggy at pinaulanan pa ng sipa ang malambot nitong bahagi. Jin bro, anong gagawin natin? Tanong ni Manuel. Mukhang kailangan nating maging marahas. Sabi ni Mark na may malamig na ngiti. Tara na.
Ipinagpatuloy ni Yasi ang pagwagayway ng kanyang mga kamao habang hinahanap niya ang susunod na target, ngunit nalaman niyang ang walang mukha na kawalan lamang ang totoo, na labis niyang ikinadismaya. Ang lahat ng iba pa ay hindi man lang nahawakan. Nakaawang tumingin si Terence kay Miggy habang naglalakad ito. Siguradong marahas si Yasi itinakwil na niya ang lalaki bago pa man ito gumawa ng anuman. Biglang dumating ang isang zombie at vampira, nakapalibot kay Cheryl habang ang zombie ay nakasara sa kanyang mukha. Cheryl! Cheryl! Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.